10:00 na ng gabi nang ihatid ko si Ninong sa kanilang bahay. Pasan-pasan ko siya sa balikat dahil sa sobrang niyang kalasingan. Nadatnan namin ang asawa niya na nanonood ng TV sa sala kasama ang dalawa nilang anak. Pansin ko agad na bagong ligo itong si Ninang. Walang tigil sa kakasuklay ng kanyang basang buhok. Inutusan niya ako na idiretso sa kwarto nila si Ninong. Hindi niya na kasi magawang maglakad gawa ng matinding kalasingan. Hiniga ako si Ninong sa malambot na kama nila ni Ninang. Mabango ang kanilang kama, kahalimuyak ni Ninang. Magpapaalam na sana akong umuwi, ngunit biglang bumuhos ang malakas na ulan. Malaking patak ang maririnig mo sa bubungan. Hintayin mo munang tumila ang ulan. Ang sabi sa akin ni Ninang, ayoko rin namang mabasa, kaya umupo na lang ako sa sofa at nakinood ng TV. Umupo ako sa single na sofa habang si Ninang naman humiga sa long sofa. Abala siya sa panonood ng TV habang ako naman abala sa pagtitig sa kanya. Sa pwesto ko kasi talaga namang kitang-kita ko ang kurba ng kanyang katawan. Buti na lamang at abala ang mga anak niya sa paglalaro sa sahig sa harap ko. Nakatuon naman ang atensyon ni Ninang sa TV kaya libreng-libre ang aking mga mata na siya ay pakatitigan. Tense-free eka nga. Nakaramdam ako ng init sa katawan ko sa kakatitig ko sa kanya. Medyo mataba si Ninang kaya naman talagang siya ay pinagpala. Medyo nakainom din ako kaya mabilis umusbong ang init sa aking katawan. Lumipas ang 1 oras at lumalim na nga ang gabi. Biglang bumangon si Ninang at pinatulog na niya ang dalawa niyang anak na nasa kabilang kwarto, katabi ng kwarto nila ni Ninong. Mukhang bukas na titila ang ulan, dito ka na lang muna matulog. Sabi sa akin ni Ninang habang inaabot ang unan at kumot sa akin. Tinatamad na rin ako umuwi kaya kinuha ko na lamang ang unan at kumot tsaka nahiga sa sofa kung saan siya nakahiga kanina. Tunay siyang mabango dahil naiwan sa sofa ang kanyang halimuyak. Amoy na amoy ko ang samyo ng shampoo ng buhok niya. Nakakapang-init. Umupo naman si Ninang kung saan ako nakaupo kanina para lamang kaming nagpalitan ng pwesto. Tatapusin pa ata niyang sinusubaybay niyang teleserye. Hindi ako mapakali. Gusto ko nang gawin ang bagay na makakapaghatid sa akin sa dulo habang iniisip ko pa rin si Ninang, ngunit nandito pa rin siya sa tabi ko at nanonood ng TV. Nagkumot ako mula ulo hanggang paa. Balot na balot ang buo kong katawan. Malakas ang volume ng TV, ngunit ang nasa isip ko ay si Ninang. Naninigas ang aking mga tuhod. Gustong gusto ko nang gawin ang bagay na yun. Total nakabalot naman ako ng kumot. Binaluktot ko ang tuhod ko at inumpisahan ng gawin ang bagay na iyon. Nag-umpisa na nga ako kahit tabi ko lang si Ninang. Hindi niya naman siguro mahalata yung ginagawa ko sa loob ng kumot. Nadadarang ako sa ginagawa ko. Kumakalat ng init sa aking katawan. Ngunit itong si Ninang ayaw pa ring matulog. Naiinip na ako at hindi ko na kayang tiisin pa ang init na aking nararamdaman. Muli kong tinuwid ang aking mga paa kasabay ng pag-ipit ko sa kumot sa mga balakang ko. Ngayon sa ayos ko, alam ko na nahahalata na ang akin sa kumot at alam kong nakikita ito ni Ninang. Hinayaan ko muna yung sarili ko sa ganitong posisyon. Ilang minuto ang lumipas pero hindi pa rin natutulog si Ninang. Hindi ko alam kung nanonood pa siya o nakatitig siya ngayon sa akin. Dinagdagan ko pa ang aksyon para lalong mag-init si Ninang. Iginapang ko ang aking palad. Alam ko na humuhulma ang ginagawa ko sa loob ng kumot at kitang-kita yun ni Ninang. Nasindak ako nang biglang magsalita si Ninang. Oh my God! Parang nagulat pa siya. Nakikita niya siguro yung ginagawa ko sa loob ng kumot. Ilang saglit pa, tumayo si Ninang, pinatay ang TV at humakbang na nga paalis. Nakiramdam muna ako at nang wala na ako narinig na yapak,
Binaba ko ng bahagya ang kumot. Tamang-tama lamang sa pag-alis ni Ninang. Laking gulat ko nang makita siya nagbibihis sa loob ng kwarto nila ni Ninong. Buti na lang, nakatapat ako sa pinto ng kanilang kwarto. Akala siguro niya, matutulog na ako kaya hindi na siya nagsara. O baka naman, sinadya niya talagang wag isara ang pintuan para kung sakali ay makita ko siya. Nagpapakita kaya siya? Buti na lang, nakatalikod siya sa akin. Libre na naman ako ng mga oras na yun. Hindi naman pala siya ganun kataba. Maganda ang hubog ng kanyang katawan. Nakakapanggigil. Lalo ko nagiinit. Mas kaakit-akit si Ninang sa suot niya ngayon. Isang milk green nighties na sobrang ikli ay naaaninag na ang nasa loob nun. Pinagmamasdan ko siya habang sinusuklay niya ang mahaba niyang buhok. Biglang nahulog ang hawak niyang suklay. Nakatalikod siya sa akin kaya kaabang-abang ang pagdampot niya sa suklay. Nakakangnig. Pagtayo niya, binitiwan niyang hawak niyang suklay sa taas ng Durabox. Pagkatapos nun, may tinatanggal siya sa likod niya. Ang pagkakakawit siguro. Mukhang nahihirapan siya magkalas nun. Tumigil siya sa ginagawa niya at inayos ang suot at biglang lumingon sa akin. Sinabayan ko naman ng mabilis na pagpikit. Nagtulog-tulugan ako. Bigla naman ako ninerbiyos dahil nakita niya ako na nakatingin sa kanya. Narinig ko ang mga yapak niya na papalapit sa akin. Martin, Martin! Paggising niya sa akin habang inaalog-alog niya ako sa aking balikat. Kunwari, minulat-mulat ko pa ang mata ko na para bang bagong gising. Pakitulungan mo naman ako, hindi ko kasi maabot eh. Nagulat ako sa hiling niya. Talaga bang hindi niya abot o sinasadya niya? Ang alam ko kasi, may diskarte ang mga babae sa pagtatanggal nun. Bumangon ako at umupo sa sofa, kasabay ng pagtalikod niya sa akin. Huwag dyan sa labas. Hindi mo yun matatanggal pag dyan lang sa labas. Kunin mo sa loob. Halata ata niyang nahihirapan ako. Buti na lang, malakas ang loob ko dahil sa alak na aking nainom. Ramdam ko pa rin ang pagkatipsi pero nangingibabaw pa rin ang init sa aking mga tenga. Wala nang salitang lumabas sa bibig ko at mula sa laylayan ng suot niya, inalis ko nga ang pinapaalis niya sa akin. Grabe, mainit na ang aking pakiramdam. Buhay na. Pakiramdam ko, sasabog na ako. Ngayon ka lang ba nagtanggal niyan? Biglang naitanong niya sa akin. Kaya pala eh. Tumawa pa nga siya. Nalata siguro niya na natatagalan ako sa pinapagawa niya. Pero hindi niya alam, sinasadya ko lamang natagalan. Wala ka pang alam no? Patuloy ni Ninang. Naku hindi po. Sa katunayan, ginagawa ko nga po ang bagay na yun sa aking sarili. Bigla ko na lamang naisagot. Madulas talaga ang aking dila. Nagulat naman kasi ako sa tanong niya. Bakit kaya naitanong niya yun? Personal ba yun o pagbibiro lang? Natural lang sa binatilyo ang gawin niyan, Martin. Hindi mo pa nga alam ang mga bagay-bagay. Tama ako. Nangaasar lamang si Ninang. Pero dahil babae siya, nakakadagdag ng init sa akin ang usapan namin. Iniisip mo ba ako, Martin, kapag ginagawa mo yon? Sobrang nakakapang-init ang tanong niya. Muli na lamang ako nahiga at muling nagtalukbong ng kumot habang si Ninang pinapatay na ang mga ilaw sa bahay. Nagdilim na ang buong paligid at sarado na rin ang pinto sa silid ni Ninang. Malakas pa rin ang ulan. Bumalik na lang ako sa unfinished business ko. Hinapa ko muli yun. Hindi man lang nabawasan ang pagkakagalit nun. Pero alam ko na talaga namang init na ako. Pinikit ko ang mata ko at ini-imagine ang magandang mukha ni Ninang. Hindi ko na talaga kayang magtiis. Matagal na rin nang muli kong ginawa ito. Siguradong saganang-sagana ako ngayon. Ngunit ilang minuto na ang lumipas. Hindi pa rin ako nakakarating sa dulo.
Hindi gaya ng dati na ilang saglit lang, nararating ko agad ang dulo. Hindi ito normal. Dapat nga mas maaga pa ako makarating sa dulo dahil umaapaw ang init na aking nararamdaman. Marahil, epekto ito ng nainom kong alak. Napamulat ako at biglang nataranta nang makaaninag ako ng liwanag sa kumot. Hinawi ko ang kumot at sumilip sa labas. Nanggagaling sa kwarto nila Ninang ang liwanag. Bukas ang ilaw, maging ang pinto ay open wide. Nalaki ang mga mata ko nang masilayan ko si Ninang. Nakakapangilabot. Nayanig ang laman ko at nag-init ng husto ang dugo ko. Inaakit yata talaga ako ni Ninang. Pinagmasdan ko siya ng maayos. Ano kaya ang gusto niyang ipahiwatig? Alam kong nandun din si Ninong na natutulog lang sa tabi niya. Pero bakit iniwanan niyang bukas ang pintuan? Hindi kaya gusto niyang gawin ang bagay na iyon kasama ako? Hindi. Umiling-iling ako at pilit na binubura sa aking isipan ang naglalarong bagay na iyon. Paano kung biglang magsisigaw si Ninang at nagising si Ninong? Diyari ako. Pero paano kung gusto nga ni Ninang? Di nasayang ang magandang pagkakataon. Base sa sitwasyon ngayon, mas malakas ang mga senyales na gusto nga ni Ninang na gawin ang bagay na iyon. Agad ako nagdesisyon. Bumangon ako at pumasok sa kwarto nila Ninang. Malumanay ang aking kilos. Nadatnan ko si Ninang na nakahiga at nakayakap kay Ninong. Bigla akong kinabahan. Ang tanging naririnig ko ay patak ng ulan sa yero at kabog ng aking dibdib. Tulog na tulog si Ninong at naghihilik pa. Nasa sulok siya sa tabi ng bintana habang si Ninang ay nakatagilid at nakayakap sa kanya. Nakatalikod naman sa akin si Ninang at hindi man lang nagkumot. Humiga ako sa tabi ni Ninang. Nakiramdam muna ako. Hinawakan ko ang kanyang mga braso. Napakalambot ng kanyang mga braso hanggang sa maramdaman ko na gumalaw ang katawan ni Ninang. Binawi ko muna yung kamay ko at hinintay na muli siyang makatulog sa pagkakalingat. Nagulat na lang ako nang biglang nahulog ang kamay niya na nakapatong sa bewang niya at saktong-sakto ang palad at mga daliri niya sa bagay na iyon. Dito ko na lamang gising si Ninang at nalaman na nagustuhan ang pagtabi ko sa kanya. Dito na rin ako naglakas loob para halikan ang kanyang batok. Gumalaw ang batok niya nang dumampi ang aking mga labi. Inayos ko ang aking sarili. Hinarap ko siya habang siya ay nakatalikod sa akin. Napukol din ang tingin ko sa katabi niyang si Ninong na parang patay kung matulog. Hahalikan ko na sana siya pero hindi ko maabot ang mga labi niya. Ni ayaw niyang dumilat. Pikit na pikit siya na parang tulog talaga. Pero mainit din at mahilig din. Nakakapanggigil. Inagat-kagat ko ang kanyang balikat. Kahit namimilipit na sa posisyon niya, nagawa pa rin niya ang bagay na talagang makakapaghatid sa akin sa dulo. Nararamdaman ko na malapit na ako makarating doon. Buong puwersa ko siyang pinipigilan. Naging mabilis ang aking kilos. Agad-agad nga akong pumwesto. Hindi naman niya malaman kung saan siya hawak. Ingat din siya na baka magising ang asawa niyang natutulog sa tabi niya habang ginagawa namin ang bagay na iyon. Napapahawak pa siya sa aking bewang. Sobrang higpit ng pagkakahawak niya roon. Tingin ko nga, nagkaroon ako ng mamunting galos. Hindi niya na malaman ang gagawin niya. Para na siyang baliw at hindi malaman kung saan ibabaling ang ulo. Pero sa pagkakataong yun, nakapikit pa rin siya hanggang sa parehas naming marating ang dulo. Nanlalambot at hingal na hingal kami pareho nang matapos. Para ko namang ginawa ang bagay na yun sa isang patay, pero ayos na rin, at least. Naranasan ko ang bagay na iyon kasama si Ninang. Lumabas na ako ng kanilang kwarto. Ito namang si Ninong, parang mantika ako matulog. Hindi niya alam
May ginagawa na pala kami ng kanyang asawa. Muli akong humiga sa malambot nilang sofa, nabagsak ang aking katawan. Wala pa ring tigil ang pagbuhos ng ulan, pero tamang-tama lang, mas lalong sasarap ang tulog ko. Napalingat ako dahil sa kiliting ang aking nararamdaman, kiliting nagmumula sa aking tenga, nakakanginig at nakakakilig. Pagmulat ko, nakita ko si Ninang. Nakakatindig laman ang ginagawa niya. Parang kinukuryente ang bawat balat ko. Nagsisitayuan ang balahibo ko sa kiliting aking nararamdaman. Nagising bigla ang kaluluwa ko. Ninang, narating nyo na po yung dulo kanina ha. Mahirapan na po ako niyan. Shh! Huni niya sa akin. Bilib ako sa lalaki malakas ang loob. Ang galing mo. Grabe kaya. Sabi niya sa akin, mainit talaga tong sininang at mahilig. Kaya lang binitin mo ko. Dagdag pa niya sa akin. Nagulat ako nang bigla niya akong halikan sa labi. Mabilis ang galaw niya. Marahil talaga namang gigil na gigil. Nagbabanggaan pa yung mga ilong namin dahil sa likot ng mukha niya. Walang humpay ang